Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabat-labat katang with evidence. So, 2028, malayo pa. Pero ramdam na ng mga tao na pwedeng Sara Isko tandem sa 2028. Inanunsyo ni VP Sara na posible na magkaroon ng Sara Isko tandem sa 2028. Sabi niya, pumili lang kayo. Dumating si VP Sara sa campaign rally ni Isko Moreno kasama ang ilang PDP laban at si Senator Amy Marcos. Hala, ang chika kabibig. Itinakwil na pala ni BBM si Senator Amy Marcos. Yun pala ang totoong istorya. So ito kabibig ha, nagsimula ng nangampanya si VP Sara sa PDP laban. Watch this video. Ang dami mong malalaman mga kabibig. Okay, I'll be sharing in the video mga kabibig. Wait for a while. Give me a moment. Ito na. Trending na trending talaga ito ngayon. Okay? Let's watch this video. Nangampanya po ako sa inyong lahat. Ang galing ko lang po yung ang aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Seal ng President. Grabe, VP Sara. Kumakit mo naman ang ulo ng mga galit sa'yo. Duterte! 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 Tinanggal ko lang. Iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili ka lang kayo. Si Isko Moreno o si Sara Duterte, wala kaming problema. Ay? Ang problema? Yan na. Yan na. Bakit po ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po, paulit-ulit natin sa pagpili ng ating mga leader. Sino yung binoboto natin? Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya. Nakikisuyo nga yan. Tao lang kami. Naka-block, ibaba na konti. Sa gilid ng daan, sa ang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, Tama. sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yan ang lagi nating naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry ma'am, Amy Marcos dyan. alam niyo, paano ko ba sabihin ito? Ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Agree. Ito, hindi na ako nang paalam sa'yo. Sasabihin ko na. Sige mo din. Ang galing na lang natin ito. Okay na sa'yo? Ano siya natuwa?
Yan na lang. Yan! Kasi makita niyo na umayak na. Tumayat na daw siya. Salamat, Martin Romales! Umayak si Inday Sara! Salamat, Martin Romualdez. Pumayat si Inday Sara. Ano kayo, ma'am? Makikita, Inday! Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy, ha? Kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipapile na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, ay dati na, no, sorry, si Pangulong Bongbong Marcos. Wala ka. Kasi naglayo. Kaya, araw. Kayo lahat, kailan ang session. Kaso na kayo bukas. Teka. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap namin tatlo, kaming tatlo lang yan eh, pasensya na silang dalawa. Parites yung nandoon sa ilang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, kuya ko, inihan ng English eh. We will just amend the economic provisions of the Constitution. Yung People's Initiative. At nakita Initiative. ko talaga na sumagot si Senator Ivy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to Pinalaban na ni Amy you do not Bongo. just open it 2023 to pala. economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao, Kaya si pala, BBM, in-endorse tao, ni VP Sara si Amy Marcos. Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Pwede ka na naman. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Ay, hindi. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Comment below. Wait na dito. Kalimutan ko na yun. Ito na yan, Pauline. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon. May pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain.
Kaya dapat tinitingnan natin. So kaya oo, kumanta, oo, bakit hindi? Pero tinitingnan natin, ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Ha? Yan yung unang. Lagi na lang ibahan. Alam mo ha. Sorry. Kasi naman sabi ko, Nandiyan si Sentro ay yung marunong sa kanila bangang. Ay, konstangat. alam nyo, yung bangag na yan. Totoo, hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Anong lahin, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba, bangagan. Bangag yung bongbong. Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Hindi siya adik. Takas yung bulsa. Hindi siya adik kung bangag sa Bisaya. Takas yung bulsa. So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siya bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Pamagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amienda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa mga alam mo hindi ito kasali talaga sa sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Hindi yung wala ko sinabi na pangalan. Alam nyo, may malaki pang pulungan ang Maynila para sa ating lahat. Hindi nila tayo kaya nagulong, no? Baka magulat tayo kay President Duterte. Nagulong na. Hindi yung partner noong akin ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, diba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yung mga nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito walang makakakontra sa akin nito kahit saan man sa mundo. Hindi dahil yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? Sino yan siya? Pangatlo, at huli,
problema natin, ulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000? Grabe, 1,000 lang? Kano na, bigas ang dito palitan? Ilang kilo? 5 kilo, so magkano? 250? Mga 1,300 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan mo yung presyo ninyo kasi galing lang ko doon sa Bacolod, hapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, nasa rin yung presyo ninyo. Tapos nung, ito daw, itong election na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi nyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang pilihan. Pero sabi nila, mga 2,000 to 3,000 daw yung pilihan ng boto doon. Kaya, kulang ang hingin nyo. 1,300 ang natatanggap ninyo. O, hindi pa lahat. Oh. Bakit 1,300? Ang akap, magkano ba akap? Di ba 5,000? 2,000? Ay, altas pa yun. Diba? One for you, one for me, one for you, one for me. Alam niyo, namin ginagawa yan sa Davao. Alam niyo bakit? Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa. Dito sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto. Sana po. Kabilihan ng boto. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Wala! Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? At bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Kasi binabibili ang boto nila! Kasi dapat, kung akap yan, galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat-dapat maging leader ng bayan natin? Dahil, malamang, ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yan binigay niya sa inyo. Pera yan ng bayan. So, tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago na yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsyal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Correct. Kaya, yan ang kailangan inyong isa-isip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. At, isa, check ko lang kung nakikinig kayo. Ano yung isa? Oh, see? Hindi mo nakikinig. Nakakawala talaga ng respeto yung mga pag-anong may balita
ng pera. Yung isa ay ilang na nakinig sa inyo. Pag-ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ano yan? Yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Inangako. Huwag palagi makikinig sa pangako. Ang dami kami ninyo. Dalawa lang maalala ninyo. Ano na pa? Huwag makinig sa pangako. Ay, oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko. Moreno Dumagoso. Huwag maniwala sa pangako daw. Logi. So yun kabibig ha, yun ang parte sa speech ni VP Sara. Marami siyang ginulgar, nabangag, takot siyang makulong. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Effective ba or catchy ba or tatanggapin kaya ng tao ang Sara Isko tandem sa 2028? Bye everyone. See you next time.